Kilala ang Sistine Chapel dahil sa mga obra maestra ng kilalang pintor na si Michelangelo na nakapinta sa loob ng naturang kapilya. Pero bukod dito, may mahalagang papel ang Sistine Chapel sa relihiyong Katoliko. Dito ginanap ang Papal Conclave na siyang pumili ng magiging bagong Santo Papa. Ngunit paano nga ba ito nabuo at ano-ano ang naging kontribusyon nito sa kasaysayan ng pinakamalaking relihiyon sa mundo? Alamin natin yan sa ulat ni Bianca Piedad. Sa muling pagsulyap ng buong mundo sa Roma, bunsod ng inaabangang pagpili sa bagong Santo Papa, kabilang ang Sistine Chapel sa pinakamahalagang lugar na pinagdarausan nito simula pa noong 1492 at naging solong lugar para sa conclave noon lamang 1870. 25,000 tao kada araw o 5 milyong turista ang bumibisita kada taon sa isa sa pinakapamosong kapilya sa buong mundo, ang 500-year Chapel o Cappella Sistina sa wikang Italyano. Hinango ang pangalan nito sa taong nagpatayo nito, si Pope Sixtus IV. Ang Sixtus sa bansang Italy ay tinatawag na Sisto. Pareho ang dimensyon ng Sistos Chapel sa inilalarawan sa lumang tipan bilang templo ni Solomon sa Jerusalem. Nagsisilbing private chapel ng Papa ang Cappella Sistina magpahanggang ngayon. Narito ang pinakatanyag na frescoes ni Michelangelo at Botticelli na naglalarawan sa kwento ni Moises at ni Jesucristo. Ipinagawa ito ni Pope Julius II noong 1508. Si Julius II ay pamangkin ni Pope Sixtus IV. Orihinal na plano para sa fresco ay ilagay ang 12 apostles, ngunit kinontra ito ni Michelangelo. Sinimula ni Michelangelo ang fresco sa kisame ng Sistine Chapel noong July 1508 at pinasinayaan noong October 1512. Taliwas sa paniniwala ng marami na ginawa ito ng pintor ng patalikod, ipininta ito ni Michelangelo habang nakatayo sa kanyang improvised platform. Pininta naman ni Michelangelo ang malawak na fresco ng The Last Judgment sa altar wall ng Sistine Chapel sa pagitan ng taong 1536 at 1541. Taong 1564 naman ang dagdagan ng artist na si Daniel da Volterra ng draperies ang prominenteng nudes ni Michelangelo. Ang frescoes ng Sistine Chapel ang nananatiling isa sa most iconic masterpieces sa Italian Renaissance. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.